Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon. And still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi, my name is Madel. Meron po akong problema with my boyfriend. Tulad din po ng maraming mga pangga na sumusulat sa'yo dito sa lihim ng liham. We've been together for a year now, DJ Lindsay. Tulad ng ibang mga karelasyon, hindi po perpekto ang sa amin. Ito pong boyfriend ko kasi, madalas siyang gumagawa ng mga bagay na ikaiinit ng ulo ko. Madalas nagiging dahilan niya ng pag-aaway naming dalawa. Tapos, hindi siya yung tipo ng tao na nagsosorry. 27 years old na siya, DJ Lindsay, pero mas nakikita ko na iba siyang mag-handle ng relationship. 24 years old na ako. Pero parang walang linggo na hindi kami nag-aaway. At ganun pa rin. Wala siyang sorry sa akin. Pero kahit na ganun, pinupuntahan niya naman ako sa office o kaya sa bahay. Tapos, laging may dalang regalo sa akin. Nagbibigay siya sa akin ng mga material na bagay, DJ Lindsay. Pero hindi niya magawang magsabi ng sorry. May kalakihan din kasi ang sinasahod ng boyfriend ko. Dinadaan niya ako palagi sa mga pabigay-bigay ng regalo. Aaminin ko naman, kinikilig din ako. At sobrang nahahappy naman po ako sa mga binibigay niya sa akin. Yung mga mamahaling mga gamit, relo, bags. Tapos unti-unti napapansin ko na napupunta na sa mga pasosyal yung mga binibigay niya sa akin. O di kaya naman kumakain kami sa mamahaling restaurant. Pero ganun pa rin, ni isang salitang sorry, DJ Lindsay, wala.
So magkakaayos, tatahimik sandali, tapos iinit ulit ang ulo ko, mag-aaway na naman, pero walang sorry. Pero may paregalo. Habang nagtatagal, DJ Lindsay, nare-realize ko na ganito na lang ba kami palagi? Napapaisip ako kung siya ba talaga yung tamang boyfriend para sa akin. Gusto ko na talaga siyang hiwalayan eh. Pero sa tuwing nabibigyan ako ng regalo, nawawala lahat ng galit ko. Ewan ko ba? Bigla ko na lang siyang pinapatawad, DJ Lindsay. Kahit ang totoo, hindi naman talaga nagkakaroon ng solusyon yung pinag-aawayan namin. Hindi rin namin napapag-usapan yung problema namin. Paano ba ako makakaalis sa ganitong relasyon, DJ Lindsay? Alam ko hindi ito mabuti para sa akin. Pero paano ko rin ba tatanggapin sa sarili ko na kapag nakipaghiwalay ako, mawawala na rin yung lahat ng mga regalong binibigay niya sa akin. Yung mga material na bagay na pinangsusurprise niya sa akin. Mga bagay na gusto ko rin naman. Pero yun nga lang, yung pinakagusto kong mangyari, which is kausapin siya tungkol sa problema at marinig yung sorry mula sa kanya, feeling ko kahit kailan, hindi ko naman matatanggap. Ayoko na po sa relasyon na palagi na lang dinadaan sa mga pabigay-bigay ng regalo. Gusto ko naman sana mag-usap naman kami. What will I do, DJ Lindsay? Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Madel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Gusto mo rin naman. Mag-syempre naman tayo pa rin pang istasyon. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ano ba kasi yung mga binibigay sa inyo ng mga mamahaling relo at mga regalo na yan? Yahoo! Patingin nga. Baka naman, well, feeling ko ano man na magkaiba kayo ng love language ni Jowa. Wow! Yun yung, diba? Ewan ko ba kung bakit na uuso ngayon yung mga love languages na yan. Oh, diba? Pero kasi totoo naman, come to think of it, totoo naman na kailangan malaman mo yung paraan kung paano dapat mahalin yung iyong partner, yung loved one mo, yung jowa mo, yung asawa mo, para magkaroon kayo ng tahimik na relasyon. Para magkaroon kayo ng, diba, relasyon kung saan nagkakaintindihan kayong dalawa. Wow! Diba? So, mahirap nga naman yung naghihintay ka ng mga salita mula sa kanya pero hindi mo makuha-kuha. But instead, ang nakukuha mo is yung material things, diba? Yung mga gifts, kapalit ng mga kasalanan o kapalit ng mga away ninyong dalawa. Pero alam mo, yung iba mas gusto ganyan. Diba? Pero meron din mga tulad ni Badel, no, Pangga, na imbes na regalo, hindi ko kailangan yung mga regalo mo. Mag-uusap tayo. Taray. Plastic. Hindi yung iba, diba? Gusto talaga mag-usap, magkaintindihan, marinig yung mga salitang, sorry, I made a mistake, how do I, make up for what I did or what happened, ganyan.
paano ako makakabawi, 'di ba, sa pagkakasala ko. May mga ganyan tao. Pero yun nga, iba kasi ang love language ng boyfriend mo. Iba din talaga yung love language mo. So, sino mag-a-adjust? Paano kayo mag-a-adjust? O dali, basa tayo. Pwede ka mag-comment. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Dali na i-message mo na ako. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Punta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Tapos hanapin mo yung live doon. Para magkakitaan po tayo mata sa mata. Para magkausap tayo dyan. Mabasa ko kung ano yung masasabi mo tungkol dito sa kwento ni Madel for today's video. Dito lang yan sa Lihim ng Liham. Okay? O dali, basa muna tayo ng mga comments ninyo, ha? Okay. Sabi po dito ng mga pangga natin. Lihim ng liham. O, yung sabi dito, nako, sinasabi ko sa inyo. It is up to you, sabi ni Leonie. It is up to you kung ano talaga ang desisyon mo sa buhay. Kasi kahit ano pang advice namin, I'm sure ikaw at ikaw pa rin ang masusunod. So, bahala ka na, malaki ka na. Parang walang naitulong yon. Nakakaloka ka, ha? Oo. Sabi naman po dito ni Sheena, love bombing ang tawag dyan, DJ Lindsay. Run, sender, tumakbo ka na hanggat kaya mo pang umalis. Narcissist yan, te. Pero kung marupok ka dahil sa mga material things na binibigay niya, then bahala ka na talaga. Alam mo naman ang dapat mong gawin, pero pag nandyan na si material things, wala na. Tumitiklop ka na. May nakilala akong ganyan, love bombing din si guy. Pero ang ending, they separated. So yung anak nila, nagsasuffer dahil sa separation nila. Hanggat boyfriend and girlfriend pa lang kayo, i-stop mo na yan. Huwag mong hintayin na isumbat niya lahat ng mga binigay niya sa'yo kapag nagkaroon kayo ng malamang o malalang away. Good luck naman sa'yo, letter sender. Oo, Madel po yung kanyang pangalan, pangga, ha? Lihim ng liham. Sabi naman ni Vivo, sorry ha, pero manipulated ka na ng jowa mo. Why? Gaya ng sabi mo, ni sorry, wala. Hindi rin kayo nagkakaayos sa mga problema ninyo, 'di ba? Hindi niyo napapag-usapan yung reason kung bakit nag-aaway kayo. So, hindi talaga nagkakaroon ng solusyon hanggang sa nag-aaway na naman kayo ulit. Tapos, magkakaroon na naman kayo ng problema na ma-manipulate ka na naman dahil sa mga regalong binibigay sa'yo. So, cycle lang lahat ng mga nangyayari at wala naman talagang nasusolve na problema. Lihim ng liham. Sabi naman ni Lou, ikaw lang ang makakapagpilit sa sarili mo para makipaghiwalay sa kanya at wag nang tanggapin pa ang mga binibigay niyang gifts. O, diba? Hanggat di mo kayang tanggapin sa sarili mo na mawala ang lahat, kahit anong payo, hindi uubra sa'yo. Try mong magsikap, diba? Magsikap lalo na para sa sarili mo, para lumaki din ang kita mo at ikaw mismo ang gumastos para sa sarili mo. O kaya naman, hanap ka ng may perang jowa para maiba naman, diba? Oo. Talaga. Sa bagay, opinion mo yan. Pero tandaan mo, kailangan mong matutong magmahal at tanggapin kung ano lang ang kayang ibigay sa'yo ng taong ipapalit mo sa kanya. Kundi, same routine na naman yan at may hirapan kang sumaya ng walang material na bagay. Thank you, DJ Lindsay. Lihim ng liham. Sabi naman ni Joy Julie, yung pagbibigay niya ng regalo ay yun siguro ang way niya para mag-sorry. Kasi may mga lalaki na hindi talaga vocal sa nararamdaman nilang lahat. Lihim ng liham. So totoo, may point din naman. May mga lalaking hindi talaga masabi ng sorry. Pero paano kung yun yung gustong marinig ng babae, 'di ba? Yun yung paraan niya para maayos ang lahat. Ang mga babae, tandaan nyo po na sobrang mahilig tayo sa words. Mahilig tayo sa poems, mahilig tayo sa mga kanta, mahilig tayo sa mga, 'di ba, mga scripts, ganyan. Sa skits, kasi we love words. Kaya alam mo yun, kapag meron kang nararamdaman towards a babae, towards a woman that you really, really like, yung mga lalaki dyan, sabihin mo sa kanya. Kantahin mo, itula mo, sabihin mo sa kanya in many ways that you can. Basta, make it a point na masabi mo through words yung nararamdaman mo. Kasi kung hindi, walang magaganap doon sa babae na yun. Maguguluhan lang siya. Gusto natin kasi mga babae, validation through words. Kasi yan yung outlet natin, di ba? Di ba napansin ninyo kapag halimbawa mga babae na stress or excite, in love, kailangan sabihin natin yan sa pinakamalapit at suking tindahan. Di ba? Laging kailangan natin sabihin sa, halimbawa, katabi mo sa opisina o pinaka-close na friends mo. Yan yung outlet natin mga babae, magkwento. Diba? Pag hindi tayo nakapagkwento ng stress natin o ng excitement natin or what have you,
para tayo magkakasakit. Di ba? Yan ang pinagkaiba natin sa mga lalaki. Ang mga lalaki kasi kaya nilang hindi magsalita, gawa lang ng gawa. 'Di ba? Kaya nilang hindi makipag-usap kahit kanino sa loob ng isang araw. May mga lalaking ganyan kasi they are designed to be like that. They are programmed to be like that compared sa ating mga babae. Puro daldal kasi tayo mga babae. 'Di ba? Again, ang outlet nila mga lalaki maglaro, 'di ba? Ano pa, magbasa, manood, magtrabaho, 'di ba? More on works, tayo more on vocalization. Verbal, 'di ba? Salita. So, yun yung pinagkaiba nating dalawa. So, feeling ko kailangan nyo talaga mag-adjust. Hindi po pwedeng kung ano yung love language ng isa, yun lang yung masusunod. So, kailangan ninyong dalawa mag-meet halfway. Ano pa sabi ng mga panggapoy natin? No, ipunta tayo sa live natin ha. Hello po sa inyong lahat dyan. Sabi ni Baby, kaya nga kayo magkarelasyon para open kayo sa bawat isa. Tama nga naman. Sabi naman ni Darwin, grabe, nakasalamin na si Gandang Lindsay. Dagdag sa beauty niyo po. Kung ganyan na paulit-ulit po ang ginagawa sa iyo ng boyfriend mo, malalaman mo na lang intoxicated ka na sa relasyon ninyong dalawa. Ganon, sa bagay. Lihim ng Sabi naman ni RC, hindi mo ba kayang bumili ng mga gifts? Ay, teka lang, malala to oh. Wait ka lang. Sabi ni RC, hindi mo ba kayang bumili ng gifts na binibigay niya sa'yo? Huwag mo na hintayin yung araw na you're the one who's going to feel sorry for yourself, girl. Lihim ng liham. Sabi naman ni Choyams, ate, bilang lalaki, hindi lahat ng lalaki magsusorry. Yung iba sa paraan na binibigay, binibigay pagsusorry, mataas pride ng lalaki. Kung ayaw mo umalis, nasa sayo yan ate. Sabi naman ni Abet, naku te, oo, wag ka laging maghintay ng regalo, 'di ba? Hindi mo ba kayang bumili ng para sa iyo talaga? Lihim. Pwede po bang pakiayos ng mga comment ninyo? Hindi ko mabasa ng maayos. Hindi ko maintindihan. Oo, no? So, doon ako naniniwala, no? Mag-hi muna tayo sa mga nandyan sa Better Living daw. Sabi ni Ate Corazon Lucero. Hello po sa inyong lahat. And sa mga nandyan po sa La Union. Diba, pa-shoutout naman po sa kambal ko na si Angelo Campos at pa-request naman po ng kantang Magkabilang Mundo by Jaire Lim. Thank you very much. Sabi ni Anthony V. Aquino. Hello naman din kay Vance na nakikinig po sa atin. Hello, Vance! How are you, Vance? Are you good, Vance? Mag-usap kayo ng maayos, sabi ni Ate Yoli. O, totoo yan. Alam mo, girls, sa totoo lang, naniniwala ako na kailangan ninyong pag-usapan to. Kasi, obviously, iba yung paraan ng boyfriend mo, iba yung paraan mo kung paano makipag-intindihan sa kanya. At hindi kayo nagmi-meet, 'di ba? Obviously, hindi kayo nagmi-meet sa iisang punto, sa iisang point. 'Di ba? So, kung ako sa'yo, kakausapin ko siya. Sabihin mo, Jowa, I do appreciate yung pagbibigay mo ng regalo. And believe me, sobrang gusto ko yung mga binibigay mo sa akin, 'di ba? I-express mo talaga how much you love the gifts na binibigay niya sa iyo kasi na-appreciate din niya ng lalaki, 'di ba? Pero hindi kasi natin nasosolve kung ano yung nagiging problema natin. Palagi na lang tayong ganito. Mag-aaway tayo, pero hindi natin pag-uusapan. Pero bibigyan mo ako ng regalo. So ako naman natutuwa ako doon. Yun nga lang, hindi natin napapag-usapan yung problema. So pag-usapan natin, 'di ba? Ganon, lilinawin mo sa kanya sa paraan na hindi kayo magkakagalit, 'di ba? Yan naman lagi yung solusyon pag-usapan ninyo yung bagay sa paraan na hindi kayo may ignite, 'di ba? Hindi matitrigger yung mga inner demons ninyong dalawa. Wow! 'Di ba? Sabi naman hello naman muna kay Evelyn Decapia. Hello ate. Gusto ka dyan. Diba? Kasi obviously, ang love language na is gift-giving. Ikaw naman words of affirmation. You love words. Siya naman gusto niya yung siguro service, ganyan, or gift-giving. So, mag-meet kayo halfway. Ikaw, dapat intindihin mo at dapat by now, 'di ba? Isang taon na kayo, ito na yung cycle Ito na yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dapat by now may idea ka na kung paano siya bilang tao. At ngayon pa lang nasasanay ka na na kung gusto mong makasama to ng mas matagal na panahon pa or for the rest of your life, dapat alam mo na hindi siya yung tao na mahilig mag-sorry or mahilig magsalita. Kasi kung hindi mo kaya tumagal sa ganyang klaseng lalaki, umalis ka na ngayon pa lang para hindi ka na mapagod, 'di ba? Pagdating ng panahon. Kailangan mo tanggapin sa sarili mo na yan yung naging boyfriend mo 'di ba? Kailangan mong kausapin siya ngayon pag hindi siya nagbago.
at hindi mo naman din siya gustong iwan, itanggapin mo na lang sa sarili mo. Total, yun naman yung gusto mo. Diba? Pero kung ayaw mo ng ganyan, you have to make a change. No, kailangan mo siyang kausapin, kailangan mong ipaintindi sa kanya na ganito yung gusto kong mangyari, jowa. Kaya ba natin mag-adjust? Mag-adjust tayo kahit paunti-unti lang. Sa tuwing mag-aaway kayo, remind him na kailangan ninyong mag-usap. Wow! Bawa, nag-away kayo, 'di ba? O binigyan ka ng regalo, ops, sandali lang, saan ka pupunta? Masarap tong binigay mo sa akin ng bilo-bilo, no? Masarap tong binigay mo sa akin ng, ano to? Ginataang bilo-bilo. Gusto mo yung ginataang bilo-bilo? Pasosyal nga, Lindsay Pasosyal nga basta, bakit ba? Yun yung naisip ko, masarap Masarap kumain ng ganyan ngayong maulan na panahon. Diba? Maganda tong binigay mo sa akin na relo, maganda tong binigay mo sa akin na bag, pero hindi natin pinag-usapan. Ba't ganun yung ugali mo kanina? Explain mo naman para maintindihan ko ba't ka nag-react ng ganun. Kasi hindi ko nagustuhan yung pagre-react mo kasi napahiya ako, mahal. Feeling ko, hindi mo ganto, ganyan. So pag-usapan ninyong dalawa. Diba? Sabi ni Jane Jerry, unang-una ate, ano bang kinaiinit ng ulo mo? Major things ba yan o pabebe ka lang talaga? Pangalawa, mahal mo ba talaga yan o gusto mo lang na nabibigyan ka ng regalo? Diba? O sabi naman ni Ate Baby, hindi lahat ng bagay na dadaan sa regalo, dapat kasama din yung true love. Wow! Oo. So, mag-usap kayong dalawa ha. At saka, again, kung gusto mo siyang makasama ng pangmatagalan pa, dapat ngayon pa lang, i-accept mo na sa sarili mo na ganyan yung lalaki na yan. 'Di ba? Hindi yung kay tagal-tagal nyo na, 6 years na kayo, 7 years, 10 years, tapos pinagre-reklamuhan mo pa rin or nire-reklamo mo pa rin yung same thing na problema mo couple of years back, nung unang taon pa lang. Ang tagal ng problema niyan, ba't ngayon mo lang, 'di ba? Yun. So, intindihin mo siya at dapat siya intindihin ka rin niya na ganito yung paraan na gusto ko, 'di ba? Sana maintindihan ka rin niya. Kung mahal nyo naman ang isa't isa, mag-a-adjust at mag-a-adjust kayo para mag-meet kayo sa gitna, 'di ba? At para ang mas mag-blossom sa relationship ninyong dalawa is yung pagmamahal, yung love, yung true love, hindi yung kilig love lang. 'Di ba? Sa darating ang panahon, mauumay ka rin sa mga regalo, mauumay ka rin sa mga material things na matatanggap mo. Pero ang pinaka-importante kasi is yung pag-iintindihan ninyong dalawa. How much do you understand each other? Diba? How much do you love each other to understand each other? Diba? And to always choose each other, diba? Promise! Pag nabili mo na lahat ng bag, nabili mo na lahat ng makeup, lahat ng pasosyal na bagay na natatanggap mo, magsasawa, mauumay ka din. Saan mo dadalhin yan lahat? Hindi mo naman magagamit yan sabay-sabay lang. Diba? So, mauumay ka din, mawawalan ka ng gana sa mga material na bagay, at ang matitira na lang doon is yung ultimate na gusto mo pa rin, which is yung pag-uusap ninyong dalawa, yung pag-iintindihan ninyong dalawa. Yun ang matitira sa inyo. Wow! Kaya dapat, pag-usapan ninyo ang mga bagay-bagay at magkaintindihan kayo. 'Di ba? 9:32 na po ng umaga. Alam mo, naniniwala ako anong pagmamahala ng isa't isa, Madel at saka boyfriend mo. Yung iba na rin nakikinig sa atin. Para yung magic. All the time. You know, yung fact na makita mo yung tao para sa'yo, na gusto mong makasama hanggang sa pagtanda, it's like magic, diba? Sa dinami-nami ng tao dito sa mundo, nakita mo yung para sa'yo. Wow! You gotta believe in magic. Take me to your heart. Show me where